Ito lang ang tren sa buong mundo na dumadaan sa ibabaw ng dagat. Oo, tama ang narinig mo. Ang tren na nag-uugnay sa Germany at Denmark ay isang tunay na kahangahangang makabagong teknolohiya. Para makatawid sa tubig, pumapasok mismo ang tren sa isang ferry na may mga reles na ginawa talaga para sa kanya. Isipin mong isang tren na tila lumulutang sa dagat habang bumabaybay sa malamig at maningning na tanawin ng Denmark. Parang eksena sa sci-fi movie, pero totoong pangyayari. Ang rutang ito ay tinawag na Bird Flight Line, isang matalinong kombinasyon ng tren at dagat. Habang nasa biyahe, nakaupo ka lang sa komportabling upuan, tanaw ang karagatan, damang-dama ang kakaibang karanasan. Pagkatapos ng pagtawid, tuloy lang ang tren sa lupa, dire-diretso sa destinasyon. Ilang taon din itong nagserbisyo bago ito pinalitan noong 2019 ng mas makabagong sistema. Pero hindi mawawala sa alaala ang kakaibang biyahe nitong tren na nagbigay buhay sa koneksyon ng tao, lupa at dagat. Kaya ikaw, sasakay ka ba sa tren na tumatawid sa dagat? Ito lang ang tanging lungsod sa buong mundo na walang sasakyan, ang Venice. Walang kalsada, walang trapiko at walang stoplight. Dito, hindi mo kailangang mag-alala sa traffic dahil ang tanging paraan para makalibot ay sa pamamagitan ng bangka o paglalakad sa makikitid na eskinita. Ang Venice ay isang sinaunang lungsod na minsang naging sentro ng kapangyarihan at yaman sa Europa. Maaari mong bisitahin ang Piazza San Marco at ang Basilica San Marco na kilalang kilala sa buong mundo. Sumakay sa bangka at tuklasin ang Golden Palace para maramdaman ang dating karangyaan ng lungsod. Ngunit sa likod ng ganda nito, may banta ang Venice. Dahil sa climate change, unti-unting lumulubog ang pundasyon ng lungsod. Habang tumataas ang level ng dagat, palapit ng palapit ang wakas ng Venice. Ayon sa mga eksperto, maaaring sa loob ng 50 taon ay tuluyan na itong lamunin ng dagat. Isipin mong mawala ang mga romantikong gusali, makasaysayang isla at mga kanal na tila kinuha mula sa panaginip. Kaya habang may panahon pa, isama mo ang pamilya mo at bisitahin ang lungsod na unti-unting nawawala. Baka ito na ang huling pagkakataon. Ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na fuel engine sa buong mundo. Kilalanin mo ang 14RT, ang pinakamalaking dual fuel engine sa planeta. Kaya nitong maglabas ng 100,000 horsepower. Umuubos ng halos 10,000 liters ng fuel kada oras at may bigat na lampas 2,600 tons, kasing bigat ng isang 4 na palapag na gusali. At hindi lang yan, tumatakbo ito gamit ang parehong heavy fuel oil at liquefied natural gas, kaya pasado sa pinakamahigpit na emission standards sa buong mundo. Pero hindi basta-basta ang pag-install sa halimaw na to. Hinahati ito sa 4 na dambuhalang bahagi, ipinapadala at binubuo sa site ng halos 100 experts, gamit ang malalaking crane, at bawat turnilyo at welding ay dapat eksaktong-eksakto. Walang puwang para sa pagkakamali. At ang panghuling piraso? Isang 33-foot wide na propeller. Dinisenyo sa Italy, ikinast sa Germany. Pinahaba ang mga blades, pinino ang anggulo, para sa perpektong balanse ng lakas at tibay. Kung sakaling pumasok ka sa bahay na ito, siguradong malilito ka kung saan ang mga pintuan nito dahil ang mga pintuan ay nakatago lang sa mga pader at pati ang mga gamit nakatago rin. At kung magpapagawa ka ng ganitong bahay, hindi sapat na magpahanap ka lang ng karpintero. Kailangan dito ang kombinasyon ng iba't ibang eksperto. May mechanical engineers na gumagawa ng mga sikreto at matibay na bisagra at lift system. May industrial designers na nagdidisenyo ng shape-shifting furniture, gaya ng natitiklop na kama at lumalaking mesa. At may interior architects na maingat na nagbabalak ng bawat lihim na lagayan at multifunctional na layout. At kung high security rooms o secret passage ang usapan, madalas kasama rin ang security engineers at theatrical set designers para gawing tunay na mahiwaga at protektado ang iyong espasyo. Ito ang pinakasikat na higaan noon, ang waterbed. Noong 1960s, ito ang pinakapaborito ng marami. At pagdating ng 1980s, umabot sa 22% ng lahat ng mattress sales sa Amerika ang mga waterbed. Gawa ito sa matibay na rubber na may laman na tubig at may malambot na padding sa ibabaw, parang nakahiga ka sa ulap. Originally, para ito sa mga pasyenteng kailangang mag-rehabilitate. Nakakatulong ito sa mas magandang tulog at sa pag-alis ng pagod sa katawan. Pero bakit nga ba ito nawala? Ang dahilan ay mahirap i-set up at alagaan. Inaabot ng oras ang pag-refill at pagkuha ng tubig.
Kapag puno na, aabot ito ng 200 hanggang 300 pounds, sobrang bigat. Kailangan pa itong linisin at lagyan ng additives para di pamugaran ng bakterya. Kapag malamig ang panahon at walang heater, hindi ito masarap higaan. Oo, tatagal ito ng 10 hanggang 50 taon kung aalagaan ng maayos, pero kung hindi, tatagal lang ng 3 hanggang 5 taon. Pero ang pinakamatinding dahilan, presyo. Ang isang waterbed ay aabot ng mahigit $1,500. Kung ikukumpara sa mga modernong mattress ngayon, mas mura, mas magaan, at mas convenient, hindi na talaga siya praktikal. Kaya kahit marami ang gumagamit nito noon, unti-unti siyang naglaho. Isang patunay na hindi lahat ng uso ay tumatagal, lalo na kung hindi na ito swak sa pangangailangan ng panahon. Tignan nyo. Sa pagitan ng matitigas na ladrilyo, may biglang sumibol na maliit na hardin. Parang imposible, di ba? Pero isang babae ang nakaisip ng kakaibang ideya. Habang naglilinis siya ng bakuran, napansin niyang may damong tumutubo sa pagitan ng mga siwang ng bricks. Naisip niya, kung kayang mabuhay ng damo, bakit hindi rin gulay? Sinubukan niyang magtanim ng buto ng repolyo at laking gulat niya nang may tumubo. Doon nagsimula ang lahat. Sumunod na rin ang sili, pakwan, at maging ang labanos na karaniwang lumalago sa ilalim ng lupa. Pero dito, namunga mismo sa ibabaw. Unti-unti ang dati simpleng sahig ng ladrilyo ay naging isang munting taniman na humanga sa marami. Nakakagulat pero nakaka-inspire. Sa Japan, kahit simpleng pagtawid sa kalsada, may halong disiplina at respeto. Bawat umaga, habang papasok ang isang bata sa paaralan, una muna siyang tumatapak sa puting guhit ng pedestrian lane at agad, humihinto ang mga sasakyang papalapit. Itataas ng bata ang kanyang kamay, hindi lang para makita siya ng mga driver, kundi bilang senyales na alam niya ang kanyang ginagawa. Tahimik at kalmado siyang tatawid at pagdating sa kabila, dadaan siya sa isang nakamarkang guhit at magalang na yuyuko bilang pasasalamat sa mga driver na naghintay. Isang simpleng kilos na puno ng kahulugan, kaligtasan, kabutihang asal, at kultura na dapat tularan.